sama ng basag ng salamin ng sasakyan ni wifey. Oh. Dito lang nag-start yan eh. Dito. Tapos basag siya, kumalat ng spider. Hanggang dito, umangat na siya papunta dun sa taas. Yan. Pagawa natin yan pag may time tayo. Kinuha na ng city yung ating garbage. Recycle bin. Papalitan nila ng bago. Ayos. I heard a sound. I thought it's a wind again. Okay. Because it was damaged here, I think. Yeah. Yeah, it's all. Yeah. No problem. Give him another one to try it again. Okay. Maybe. Thank you, sir. Perfect. Thank you so much. Have a good day. Bago, brand new. Bilis ng action, tinawagan ko lang last Thursday, tapos in-action na nila agad. Yes. Wow. Kakauwi lang natin galing sa work. Ayun, araw-araw tayo nasa highway. So, ayan, basag yung windshield natin, no? Which is like normal here na ganito. Kaya lang, medyo masakit kasi parang ang aga. 6 months old pa lang yung sasakyan. Nabasagan na tayo agad ng windshield. Ayan, dito siya tumama. Dito ako tinamaan ng bato. Yan. Anyway, meron naman akong warranty. Kaya lang, syempre, ang papalit dito, hindi na yung kagaya nung original. Meron akong insurance for windshield, zero deductible. Tsaka mawawala na yung RAM logo na yan. So, yung insurance natin dito, hindi siya directly sa insurance ko, under siya ng warranty, up to $7,000 yung covered sa windshield natin. Ang kagandahan doon sa insurance natin na yun, pwede ako yung maghanap ng magpapalit. Tapos ibibigay ko lang sa kanila yung resibo. Ganun yung parang sistema nila doon. So yan, halos ilang inches din yan. Pero hindi ko muna papapalitan. Hayaan ko muna na ganyan kasi pag pinapalitan ko, possible talagang tatamaan pa rin. Anyway, ganun talaga sa Deerfoot. Yan, kasi sa Deerfoot maraming ganito, yung mga bato na ganyan. Yan, kasi nga nung nag-snow, naglalagay sila ng ganyan. Instead na salt, lagyan nila ng parang pebble na sobrang maliliit. Okay, see you sa next video. Good day guys, kaka-out lang natin galing sa work. Nice weather. Grabe, plus 28. Wow, talagang pa-summer na tayo. And yun, lumaki nga pala yung ating basag sa windshield. Kahagabi nandito lang yan, tas unti-unti nang gagapang yan. Buti na lang meron tayong protection na film sa loob para hindi siya maapektuhan hindi siya magsobrang laki. Ayan, grabe, nakakasama lang ng loob kasi
Like 6 months pa lang eh. Sa bagay, ganun talaga. Hindi maiiwasan dito sa highway eh. Everyday highway ako. Like almost 30 minutes to 35 minutes driving ako everyday. So like 1 hour balikan. Tas highway pa, di maiiwasan yung bato. Kaya yan, natalsikan siya ng bato. Dito nagsimula yan eh. Dito ko na dinig. Tumalsik siya dito tinamaan. Tapos umabot dito. Dito pa lang yun. Tapos naging dito pag uwi sa bahay kahapon. Tapos umabot ng ganyan. Ang laki oh. Dito halata siya sa loob. Pero pag lumabas ka hindi masyadong halata. Nabasag. Pero yan, ang ganda ng weather. Nice weather. Alright, uwi na tayo sa house. Ganda ng weather. Kaya lang kitang kita pa talaga yung basag ng salamin natin. Pag-iisipin ako nito ah. Hindi talaga maiiwasan. After ilang days, ayan, lumaki na nga siya. Nung una, andito lang. Umabot dito. Tapos, nandito malapit sa may instrument cluster. Tapos, hanggang dito malapit sa vent. Ngayon, malapit na siya sa gitna. Buti na lang, pababa. Kasi kung pataas siya, tatamaan yung sensor and camera ko dito. May camera kasi to eh. Itong sa may likod ng rear mirror. May camera dyan. So, nagdadalawang isip tuloy ako kung papapalitan ko na kasi medyo nakaka-affect na siya sa vision. Kasi umabot hanggang dito. Akala ko hindi na siya gagapang eh. Hindi pala maganda pag dito tinamaan sa gilid. Kasi yung mga naging sasakyan ko before dito, pag tinamaan dito, nag-spider lang siya na maliit. Or tas kumakalat pababang pa ganun. Parang first time ko magkabasag dito. Dito tinamaan una, tapos kumalat siya pa ganyan. I don't know kung papanong, kung lalaki pa ba yan. Sana pababa na lang siya kesa tumaas. Kasi pag tumaas, baka maapektuhan yung sa sensor. And mahal kasi yung windshield nito. Kasi yung windshield nga nito, anyway, pati yung sa Ford, ganun din. May sensor siya doon or camera. So, kapag nagpapalit ka ng windshield nito, o kahit insured siya, eh, maapektuhan talaga yung mauubos pala yung like yung fund dun sa insured niya. Kasi up to 7,000 lang yung ano ko eh, yung covered ko sa windshield. Baka abutin to ng mga 2 plus something or 1,500. You know, lumaki na yung basag. Maabot dun. Hindi nga siya spider web, pero nagganyan naman, nagdire-diretso. Anyway, yeah. Bigyan ko kayo ng update kung papalitan natin or hindi muna. Yung weather natin ngayon, weather check tayo. Yan, medyo makulimlim. May araw doon. Makulimlim ngayon. Tsaka medyo windy. Medyo windy. And plus 12 lang siya today. Prepare na natin yung RV. So, mag-aalas 9 na ng gabi. Nagbubomba tayo ng gulong. So, 80 PSI, dalawang gulong. Tapos, kakapit na natin yung battery. Kabit natin yung battery dito. May batang makulit. Ayun.
Ayun lang natin ulit itong tatanggal. Naka-bungee cord siya. Ako ng bungee cord.
Nice to see you again. Yeah, because I'm preparing for Yeah, for this upcoming summer. The weather is Yeah. nice. Okay. Okay, We'll okay, see you. no Take some problem. rest Yeah. and have a good night. Okay. you too, thank Yeah. Thank you. Sa time na to, fini-figure out ko kung paano ko nga ba ikakabit siya sa pole ng battery. And naisip ko, meron nga palang sticker na may positive and negative sign. So, sinundan ko lang yun. Kaya lang, parang nagdadalawang isip pa din ako nung time na yan. And also, kung mapansin nyo, yung isang wire mahaba, yan nakakonekta yan dun sa tongue jack ng ng RB. So, yan yung nagle-level or yung nag-a-up and down doon sa trailer natin or sa RV. So, yan. Tinignan ko. Nakita ko meron nga palang sticker. And susundan ko na lang yun. Pero medyo alanganin ako dyan. Kasi nga, yun, parang natuklap yata yung isang, yung isang wire. So, binabalik ko lang ulit siya para safe. Ayan, hinihigpitan ko na siya. Tinitingnan ko kung tama ba yung pagkakalagay ko. Tapos, yan, hinihigpitan ko na. Sa ko na yan, sa palagay ko, tama yung ginagawa ko niyan. Then, saka ko naisip na parang mali yata yung pagkakakabit ko sa wire. Kasi parang ang igsi niya. Ay hindi, ang haba niya. Tapos hindi ko maisasara yung cover ng battery kasi nga nakaharang sa gitna lahat ng wire. So, dapat yan nasa gilid. Kasi naisip ko nasa gilid siya sa may kaliwa nakalagay lahat nung yung wire ng color red sa tongue jack. Naka-wire siya dun sa gilid ng battery case. So, inulit ko ulit, tinanggal ko. Tapos, yan, na-notice ko, nakaikot pala yung ating wire dun sa may, sa may tongue jack. So, yan, finigured out ko kung mailalagay ko ba yung takip. Parang tinatansya ko na lang kasi nung time na yan eh. Kasi nga, sabi ko, parang hindi ko na matandaan kung paano yung ayos ng wire nito. Pero natandaan ko kung paano yung pagkakakabit dun sa pole. Kasi yun yung number 1. And unang-una mo lang naman dyan ino-notice lagi yung positive and negative. Huwag kang magkakamaling magkapalit yun. And also, magkadikit-dikit lahat yan. Kasi sigurado masisira yan. Tsaka kaya ganyan kadami yung wire niyan, meron kasing solar panel. Kailangan habang nagcha-charge yung nakakabit yung solar panel, nagcha-charge yung battery, nakakonect talaga siya ng maayos. So, after nyan, i-check ko din kung gumagana kung meron na bang gana yung solar panel natin, kung gumana may monitor kasi yan na maliit sa loob. Pero hindi ko pa siya makikita na nagcha-charge kasi nga gabi niyan. So, yan, tinatry ko lang siyang higpitan ngayon. And ngayon, pupunta ako sa kabilang battery
para ikabit ko na yung series connection niya sa positive. Yan yung kasi magsisilbing ano siya, 12 volts. Meron na. Ayos. Tanggalin natin ulit kasi parang maigsi yung cable ko dito. Pumalupot pala dito. So dapat ito tinanggal ko siya. Karoon tayo ng laglag. Ito dapat hindi siya pumalupot para maikabit natin yung takip ng battery. Try natin. Yun, gumagana na. Okay, sa trailer naman, on natin to. Tapos sa compartment yun. Dito yung compartment ng trailer natin. Ayos, gumagana na. So ito, kaya niya itong dalawang 6 volts na battery nito. So 12 volts yan. I-charge siya bukas dun sa car natin. Mag-charge yan habang naka-hook up sa ano natin, sa truck. Kabit na natin tong takip.
Kakabitan natin ng padlock para ma-secure. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. And eto na nga, ipapasilip ko sa inyo yung susunod natin na vlog. I-compile ko yan. Dito dinala na natin siya sa pinagbilhan natin ng RV para ipa-maintenance.